klarong-klaro na ang uri po ng pamamalakad sa Pilipinas ay isa pong kasistocracy. Ano ang title? Mga kapatid, gotcha po yan sa Philippine Star. Filipinos suffering under government by the worst. Yan, opo. Kasistocracy. Dali lang. Baka ikaw yata yung sinasabihan kahapon ng presidente pala. Alin doon? Ang dami niya sinabi kahapon eh. Oo, I guess that's what they want. They want the government to cease working. Yung destabilization. We shut down everything. Oo, nako, baka ikaw Hindi yun. po ako kasama doon kung meron mang destabilization plot. Hindi po ako kasama. Sure ka? Oo. Ikaw ba kasama ka? Ha? Ako? Oo. Pinag-iisipan ko nga. Hindi, ang pinag-iisipan ko, yung pagsama sa grupo ni Shelo Magno Mamaya? para maghain ng petisyon sa Korte Suprema. Okay. Ilalatag lang natin itong isyong ito sa perspektibo po na klaro at hindi po muddled ba, hindi po style pusit na kumbaga, pinalalabo natin yung issue. Okay. Ihiwalay natin yung pong issue nung sinasabi nila Congressman Ungab. Okay. Dito po sa issue na sinasabi ng grupo nila Shelo Magno et al. Ano ho bang kaibahan nito? Yung pong kila Ginoong Ungab, sinasabi ho nila yung BICAM report. Bicameral Conference Committee report na kung saan daw po ay blanco, at ang hinayaan pong mag-fill in the blanks ay yung kanilang technical committee. Technical working staff. committee. Diba? Opo, yun po yun, no? At sinasabi nga daw po, ito po ay, paglabag sa panuntunan ng Kongreso sa pagbuo ng batas. Yun po ang isa sa mga issue na inilapit nila sa kataas-taasang hukuman. Kaya sinasabi po ng Pangulong Marcos Jr., madudulin ka doon, 4,000 pahina binasa mo? Oo, in fairness, over the weekend, pinagmalakihan ng Pangulo na 4,000 pages. More than 4,000 pages ang kanya pong binasa. Just last month, I had to read 4,057 pages of the General Appropriations Act for 2025. Palakpakan natin. Opo. Thank you, President. Ilang page ba yung Senate Bill number 1979? Ay! Yung Comprehensive Sexuality Education na parang na-fake news yung Pangulo. Siguro ito kasi ang inuna niya. So more than 4,000 pages. Well, thank you, Mr. President. Trabaho niyo yan. Kailangan ginagawa talaga yan. Well, anyway, so wala siya mahanap doon na blanco. Walang mahanap na blanco. Naniniwala ako doon. Kasi nga, GAA na yun eh. Oo. Ang sinasabi na may blanco is the BICAM report. Okay, magkaiba yun. In-explain yan sa atin ni Professor Shelo Magno. Okay, sige po. So, ihiwalay natin yun. Opo. Yun daw pong mga naghain ng kaso sa Supreme Court. Ang gusto mangyari daw ho ay pahintuin ang operasyon ng gobyerno, bahagi po ng destabilisasyon. Yan po sinasabi niya. Hanggang dyan lang muna tayo. Yung issue po na isa ay yung pong GAA na. Yun para po sa ganang amin, yun po ang pinakamagandang argumento ho ngayon na idulog talaga sa Supreme Court. Sa ano pong mga issue. Pag-usapan natin to ho nang medyo tama po yung ating mga facts, di ba? Opo. Ang isa pong halimbawa dito ay yung pong mas malaki ang budget ng public works sa education. Correct. At klarong-klaro kung paano po nila mga kapatid pinalabas na kunwari mas malaking education pero sa totoo lang, hindi naman. Pero sabi nga, nasa kataas-taasang hukuman po ang pagpapasya dyan kung maghahain na po sila. Ihiwalay natin tong isyong ito para po sa ating konteksto at hindi ho natin maaaring ituring na destabilisasyon kung ikaw ay nagsasampa ng demanda sa kataas-taasang hukuman para questionin ang usaping konstitusyonal. Yan naman sinasabi nila, di ba? Di magdemanda kayo. Di magreklamo kayo sa Supreme Court. Di ba yan sinasabi nila? Okay? So ngayon mga kapatid, basahin niyo po muna ang column today ni Jaris Bondok. Dahil sinasabi niya, na talaga po namang klarong-klaro na ang uri po ng pamamalakad sa Pilipinas ay isa pong kasistocracy. Ano ang title? Mga kapatid, gotcha po yan sa Philippine Star. Filipinos suffering under government by the worst. Yan, opo. Kasistocracy, right? Government by the worst. Yes, at sinasabi niya, hindi lang ngayon, itong pinagdaanan pa natin. And we are now under kasistocracy. Yun po, mahirap din po itong
ipalabas sa inyo, ipakita sa inyo, ihandog sa inyo sa usapin po ng kung ano mapapanood nyo. Kasi ang title nito ay ang title nito ay Firing Squad, Political Thieves. Ba? Mabait ang title natin ngayon. Mabait-bait pa. Pwede kasi ang pagbabarilin. Mga magdanakaw. Sa kabanang bayan. Gusto mo yun na lang title natin? Minsan gusto ko rin yun. Baka sakaling tamaan sila. Hindi na sila magnakaw. Ayun lang. Baka sa bagay bawal. Masyadong bayulin. Kumbaga sa presumption po ng magandang adhikain to stop corruption nga, di ba? Kasi sabi niya sa kanyang explanatory note, pagod na raw po tayo sa usapin ng korupsyon sa gobyerno. Kaya ang kanyang panukala, firing squad ang mga magnanakaw sa gobyerno. Oo. Masyado kung di kayo political thief, hindi kayo tatamaan dyan sa usapan na yan. Ganun lang kasimple. Tama naman, di ba? Ano kung matatakot dyan? Kung ako ay isang... Gusto mo ba ma-ICC ka? Bakit? Oo nga. Paglabag sa karapatang pantao. Diba? Paano naman yung paglabag nila sa karapatan ng mga mamamayan every time nagnanakaw sila? I'm sorry, I sit down corrected. Oo. May karapatan din tayo. Hindi. Ako po, humihingi po ako ng paumanhin. Nagkamali po ako doon. Yan po'y karapatan pambuaya. Tumihingi ako ng pangunawa kung hindi ho ito maihahandog this morning. Pilitin natin kung sakasakali nga po. Kasi anong ipapalabas mo kapag binabanggit mo na yung mga sitwasyon kung saan involve ang mga political thief, di ba? Ay, oo. Yan ang isa sa problema. Kanino mga mukha lalabas mo doon? Ang hirap nun. Di ba? Pag nag-caricature ka dyan, bigyan kita ng listahan. May nagpanukala nga po ng firing squad, di po ba? Sa mga sinasabi daw po mga magnanakaw sa gobyerno. Maganda nga po yung kanyang sinasabi sa pagpapaliwanag kung ba't kinakailangan po na magkaroon tayo ng ganun pong uri ng batas. Pero kapag binasa mo nga yung detalye ho ng batas, mukha pong lalabas na yung mga political thief will still survive. At malamang po ang makakatikim ng bala ay yung po lamang ako ang mga ninanakaw palibo-libo. Ordinary thief versus political thief. Yan. Sa bansang ito. Yan po ang ating babalikan. Very interesting ha. At dito mga kapatid, sana nga po magising ang ating mga kababayan dahil sa ito ho ang katotohanan sa atin. At sana nga po tabla ng ating mga kababayan dahil nangyayari pong lahat ng ito kasi pinapayagan po natin. Lalo na po nang sinasabi po nila na makapangyarihang boses ng masa. Diba? Because in a democracy, the will of the majority shall govern. Diba? And they are supreme. Pero itong supreme na ito na dami, sila po ang pinagmamalabisan. And sa totoo lang, gusto ho nitong mga political thief na ito na maging mahirap sila habang buhay. Kasi hanggat naghihirap sila, kaya nilang manipulahin ang buhay ng mga mahihirap na ito na ating kababayan at ang kanilang kaisipan. Democracy, ang ating pinaiiral sa bansang ito, hindi po. Ako ay totally agree na hindi na po demokrasya ang nangyayari sa bansang ito. Kaya mga kababayan ko, bukas! Hoy! Teka! Punta ko sa rally bukas. Oo, medyo malapit kaya na bukas mga kapatid, mamili po kayo kung saang rally kayo pupunta. Mamili kayo kung anong kulay ang susuotin nyo bukas. 3 ang rally bukas. May 2 sa EDSA Shrine, may isa sa Liwasang Bonifacio. At may isa mga kapatid, dyan po naman sa People Power Monument. Pero iisang adhikain nila. Laban sa korupsyon. Panagot, accountability. Yes. Sa bayang ito mga kapatid, ang prinsipyo ng mga grupong ito, divided we fall. Huwag ganon. Di ba dapat united we stand? Yes. Pero hindi po. Dito ho ang patunay na divided we shall fall and the thieves will rejoice. Sabay. Okay, sige, abangan niyo po ang title nito, Firing Squad,
colon, political tips. yan. Ang daming suggestion dito. Gusto mo pahapyawan ko ng konti Sige, mga konti suggestion lang. nila? Sige. Okay, ano si sinasabi? Jason, ihulog na lang po sa Pacific Ocean. Nakatali ang paa sa sementadong drum. Ang harsh nyo naman! Magastos yun. O, ito. Sisimento ka pa. May isang baka kumita pa DPWH yan. Ito naman ang sabi ng Hindi nga isa. po tatablan. Yung sinasabi mong hayop, pagka daw ginawa natin yun, makakasuhan tayo ng animal cruelty. Comment pa dito. Ang sabi, Sir Ted, pwede lethal injection? Ako na po ang magtuturok. Isang syringe lang po gagamitin ko sa kanila para hindi na tayo gumastos. Nurse daw siya. Ang pangalan niya ay Pinay Nurse. Para maging ehemplo daw po, wag nang tularan pa. Gagaya ho ng mga sinaunang siglo, di ba? Nakita ho ninyo, masyadong brutal yun, ha? Hello, ito lang ho. Ano ho ito? Pasintabi po sa mga sensitibong talakayan, ha? Di ba ng mga unang panahon, mga unang siglo, di ba para hindi tularan, binibitay. Pag dinadaanan ng mga tao. Oo, nakikita. Sino yan? Ay, magnanakaw na. Di ba? Ito yung mga nagkahasayan, mga ganung usapin. O kaya ginagarote sa harap din ng maraming tao. Ang sabi nila, ito raw po yung isama sa rock netting. Panik ka ng Baguio eh. Sino? Si ano yun ah? Oo. Parang kang nasa horror Di ba yung trailer, congressman ng party list yun na nagkaroon ng distrito? Oo. Pero parang... Di ba yun? Hindi, ito yung congressman ng party list. Yung na-involve sa smuggling. Alam mo, mixed emotions ako eh. Ay, ito siya Oo. Asan na yung makasama niya sa party list? Ay, hindi pa. Baka next Next week sila naka-schedule. Di ba pagbalik ng Baguio, di ba? Makikita mo kasama doon sa rock netting. Nasama sila doon. Oo. Doon sila nakabalandra habang paakyat ka ng Baguio. Ngayon, maganda rin yun. Magiging ito sinasabi ni Benji Magalong. Oo. Kasama na sa magiging turismo. Puntahan ng tao lalo. Sobra ka naman. So, hindi na doon sa layon magpapapicture. Di ba pinipilahan yung layon? Uy, pag-aakyat kayo ng Baguio, pansinin nyo. Pag malapit na kayo dun sa may Baguio area, yung sa may layon, di ba ang daming na mga sasakyan. Ngayon, hindi na. Pag sinabi ng isa, papanik doon, uy, yan yung nangungumisyon sa mga project dito. Ang sagot ng isa, yap. Sagot ng isa, yap. Correct ka dyan. Di ba ito sinasabi ni Mayor Magalong na sobrang swapang? Yap, correct ka dyan. Di ba dating party list to? Ano? Yap, correct ka dyan. Pa isang sampal ng suggestion, mamaya po mga kapatid, kayo talaga. Yap. Okay, sige. Okay.